Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala sa oras ng pangangailangan. Si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Glory, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Magandang gabi muli, mga kapatid, dito sa bansang Pilipinas. Anumang oras sa inyo, umaga, hapon, tanghali o gabi, a blessed day to all of us. Ano ha? At tayo patuloy na magpuri, magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama sa langit for giving us this wonderful, precious opportunity to once again hear His word. Ano ha? So, before anything else, tayo muna po ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama sa langit. Maraming salamat po sa pagbibigay laya sa amin na kami makapakinig ng iyong magandang balita. Hindi lamang po magandang balita, mabuting balita. Sapagkat ang salita mo ay aming gabay, patnubay sa aming araw-araw na pamumuhay. Kung kaya, Ama, sa gabing ito, narito po muli kami, inaalay namin ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon, at dalangin namin na pagkalooban niyo po kami ng pangunawa sa bawat salitang aming maririnig. Sapagkat inaamin namin na wala po kaming magagawa kung wala kayo.
kulang ang aming pangunawa. Hindi kayang abutin. Ngunit sa pamamagitan ng tulong ng iyong banal na Espiritu, ang lahat ng bagay ay magkakaroon ng kaliwanagan sa bawat isa sa aming makikinig. So Lord, be with us tonight, and may your name be glorified. We give you the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, of course, hindi natin makakalimutan ang ating mga kapatid na nagse-celebrate ng special day. October 30, 2024. Of course, sa pangunguna ng aking unika iha, Sister Maggie Pangilinan. Happy birthday, anak. Enjoy your day. Sige. Sister Diane Atukod. Sister Blessy Orpilia. Sister Rovi Quinto. Sister Cristeta Dulos. Sister Tita Liantero. Brother Dwayne Sebastian, Sister Let Lapitan, and Sister Kylie Aquino. So, happy birthday mga kapatid, and enjoy your day. Thank you, Lord. Yan. Happy birthday and enjoy your day mga kapatid. So let's prepare ourselves. Tawagin na po natin yung mga kasama natin sa bahay upang sama-sama tayong magpuri sa ating dakilang Diyos Ama sa langit. So let's welcome our praise and worship team. Praise God! Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. At salamat sa Diyos, narito tayo muli upang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen, amen. Lahat po tayo mga kapatid ay tumayo na sa inyong kinaupuan upang kayo ay makasabay ng pag-awit para sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya tayo po ngayon ay sabay-sabay na umawit ng papuri, ng pasasalamat para sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Awit po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Ako'y iyong hinakan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya't ako ay magpupuri. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Niyakap. Ako'y iyong hinakan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya't ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking
sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Magpupuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunawa ng mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Pag-ibig na walang katapusan, buhay na may katiyakan, buhay na walang hanggan. Sa'yo lamang matatagpuan. Mapuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Mapuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Ang hangad ko, matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan, at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon, binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan, ang bagong buhay ko ngayon, puno ng pagpapala. Ang hangad ko, hallelujah, matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan, at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon, binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan, ang bagong buhay ko ngayon, puno ng pagpapala. Salamat sa'yo, O Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon, pinagpala mong lubos. Luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon, binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan, ang bagong buhay ko ngayon, puno ng luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon, binago mong lubos.
Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise your holy name. Praise you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay na taglay namin ngayon. Ano man subok ang aming daanan, alam namin na kasama ka namin palagi, Panginoon. At salamat po sa pagmamahal mong yan, na kailan may hindi mo aalisin sa amin. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Anumang pagsubok. Hallelujah. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, Nariyan ka. anumang suliranin, Kasama kita. di ako matatakot pagkat kasama kita sa piling ko. Yahweh. Yahweh ang iyong pangalan. O Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo, Yahweh. Yahweh ang iyong pangalan. O Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Hallelujah. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo. Aking nakakamtan, tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang tupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa'yo lang, tanging sa'yo lang, ako ay aasa, Ako ay aasa. pagkat ikaw ang kanlungan ko. Sa bawat pagsubok na daraanan ko,
tanggapin ko. Oh Yahweh, pag-ingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Oh Yahweh, hallelujah. Oh Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Jesus, hallelujah. We thank you, Jesus. You are worthy, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory, hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Napakasarap umawit sa ating dakilang Diyos. Amen. So, to continue with our series, which is all about the book of Romans, let us welcome Pastor Simple Garcia para sa ating continuation ng chapter 2 po. Let's welcome our pastor. Yan po rin ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. At tayo po ay nasa pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito po sa ating Bible study tungkol po sa Book of Romans. Yan, bago ho tayo magpatuloy, nais ko po munang manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakila po namin Diyos, kami nagpapasalamat muli sa pagkakataong ito na ako po ay binigyang muli ninyo ng pagkakataon na sa oras pong ito ay magamit po ninyo para po sa inyong dakilang gawain. At Panginoon, ang dalangin ko po, karunungan ang ibaba sa akin. Upang sa ganun po, ang nais po niyo iparating sa amin sa gabing ito ay maunawaan po namin lubusan. Salamat po. Ang lahat ng ito hinihiling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po rin ang ating Panginoon. Yan. Nais ko po munang basahin yung ating teksto sa gabing ito na ito po ay matatagpuan dito po sa aklat po ng Roma, kabanata pong 2, dito po sa mga talata pong 12 hanggang 16. Ganito po ang nasasaad sa Romans 2, verse 12 hanggang 16. Ang mga hintil ay walang kautusan ni Moises. Sila ay nagkakasala at paparusahan ng hindi batay sa kautusan. Ang mga Hudyo ay mayroong kautusan. Sila ay nagkakasala at hahatulan batay sa kautusan. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito ang siyang pawawalang sala ng Diyos. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan nito at kung minsan naman sila'y ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Ayon sa magandang balitang aking ipinapangaral,
Gayon ang mangyayari sa araw na ang mga lihim ng mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yan. Salamat po sa ating Panginoon sa pagpapatuloy nga po ng ating pag-aaral dito po tayo po ay nasa chapter 2 na po ng Romans. Sabi nga po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, na pag-aralan po natin noong mga nakaraang Wednesday sa verses po natin doon sa verse 2 to 11 na matuwid po ang hatol ng Diyos. Totoo naman po, di ba? Doon sa 2 to 11. Ayon sa mga Bible scholar, ang sulat sa mga taga-Roma ay isa po itong maliwanag na kapahayagan ng Christian doctrine na nababatay sa kautusan. Ito nga po'y nababatay. Pag sinabing kautusan, yung scripture po yan. Sa sulat ni Pablo, inihayag niya ang mga katotohanan sa pamumuhay ng sangkatauhan. Una, si Pablo ay tinawag upang maging lingkod ng Diyos para mangaral ng magandang balita ng Diyos. Iyan po ay doon sa chapter 1 verse 1. Pangalawa po na ang magandang balita ay tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Saan naman po matatagpuan yan? Doon po sa chapter 1 verse 3 to 4. Na ang magandang balitang ito ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isang sumasampalataya. Kaya nga po doon sa Roma 1:16 to 17, ano po ang sabi diyan ni San Pablo? Hindi ko ikinakaya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang ikaliligtas ng lahat ng tao, unay ng mga Hudyo at gayon din ng mga Grego. At ipinahayag din po ni Pablo ang kasalanan ng sangkatauhan. Ano po yung mga kasalanan yan? Doon sa verse 18, alam niyo po yung sa chapter 1 verse 18, ano po yung mga kasalanan dyan sa verse 18? Hinahadlangan ng katotohanan. Sa verse 21, hindi po nila pinaparangalan ng Diyos. Naku, grabe po yan. Ano pa sa verse 23? Tinilikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Sinamba ang mga larawan ng mga tao, ibon at hayop. At dahil sa hindi nila pagkilala sa Diyos, sa verse 24, alam niyo kung ano nangyari? Hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanasa. O yun ang malungkot para bang hinayaan ka na doon sa maruming pagnanasa. Sa verse 28, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip. Sa verse 21, naging alipin ang mga tao ng lahat ng uri ng kasamaan. Sa verse 31 po hanggang 32, sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Alam nila ang katotohanan tungkol sa kahihinatnan ng kasalanan, pero patuloy rin sila sa paggawa ng kasalanan. Iyon po yung pangyayari dyan. At sa chapter 2 ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma na ang lahat ng tao ay nahatulan na dahil sa kasalanan. Yun po, pag binasa po ninyo, sabi sa chapter 2, nahatulan na po ang lahat ng tao dahil sa kasalanan. Wala pong exempted sa God's judgment. Ang matuwid, nahatol ng Diyos. Doon po sa chapter 2, verse 6, igagawad ng Diyos sa lahat ng tao. At sa verse 7, buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Kaya nga ang Diyos po hindi po humihinto. Talagang gusto po talaga ng Diyos ang lahat ng tao makatanggap ng kaligtasan. Kaya ang pangangaral ng mabuting balita, tuloy-tuloy po yan. Buhay na walang hanggan ang ibibigay sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Sa verse 8, matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan. At sa verse 9, paghihirap at kapigatian ang daranasin ng bawat taong gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hintil. At doon po sa verse 10, kapurihan, karangalan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hintil. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos, nasa lahat po yan. Ang hatol ng Diyos ay matuwid. Ito po yung note. Ang hatol po ng Diyos ay matuwid. Tandaan natin. Una, wala pong kinikilingan ang Diyos. Yan ho ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Wala pong kinikilingan ang Diyos. Ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan.
tingnan po natin, meron po ditong scripture na ibinigay ang ating Panginoon na nais ko pong basahin sa atin. Dito po sa Roma, tingnan natin sandali kung ano po ang nakalagay. Sabi nga po, na ang hatol po ng Diyos ay ayon sa katotohanan. Sa Roma 5 verse 19. Yan, tingnan po natin kung ano po ang nakalagay. At po ng Roma, kabanata po 11. Sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Yun naman po ang magandang balita. Sabi diyan, kung paano daw po sa pamamagitan ng isang tao nagkasala ang tao, sa pamamagitan din ng isang tao, yun ang pagbabalik natin sa Panginoon, yung kanyang pagmamahal. At hindi lang po yan. Dito pa rin po sa Romans 5, tingnan po natin. Sa 2 Corinthians 5, verse 21. Tingnan po nyo nakalagay dito. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuturing na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Yun ang magandang balita ng ating Panginoon. Sabi nga, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, siya din po ang gumagawa ng lahat ng bagay. At hindi lang po yan. Tingnan pa rin po natin ang talata ng Bible dito po sa Roma, kabanatang 3, dito po sa verse 25 hanggang hanggang 26. Tingnan po niyo nakalagay. Ganito po. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay ipinakita ng Diyos na siya ay matuwid at itinuring niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Yan po ang sabi. Itinuring ng Panginoon na matuwid ang lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon. Di po ba? Napakaganda po nating alalahanin yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Yan po ang mga nakapaloob dyan na ang sabi nga, iginawad po ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay. Yan po. Kaya ang sabi dyan, ang hatol ng Diyos ay naaayon po sa katotohanan. Ang hatol ng Diyos ay ayon sa paggawa. Diba? Yung po, ayon po doon sa ating binasa. Nilalang ng Diyos ang tao, pero dahil sa katigasan ng ulo ng tao at hindi nila kinilala ang Diyos, pinabayaan niya sila na magpatuloy sa kasalanan. Naku, yun niya po sabi nga, hinayaan na po ng Diyos na magpatuloy po yung tao sa kasalanan. Ngunit dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang ginawa ni Kristo ay kinilala ng Diyos upang ang tao ay makabalik sa Kanya. Yun naman po ang maganda. Sabi nga po, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sabi nga po, ay tayo makakabalik sa Kanya. Sa Romans 8, verse 1, ang sabi doon ay wala na pong kahatulang parusa sa mga nakipag-isa kay Kristo. At yun na po yung buhay natin ngayon. Kaya yun po yung isang napakagandang bagay na makikita natin. At dito naman po, dito sa ating ngahong pagpapatuloy, dito sa talatang 12 hanggang 16, binigyan din ni Pablo ang Hudyo at ang mga Hintil. Sabi niya, binigyan diin ni Pablo ang Hudyo at ang mga Hintil. Ang matuwid na hatol ng Diyos ay parihong igagawad sa mga Hudyo at gayon din sa mga Hintil. Ano nga ba ang matututunan po natin dito sa talatang 12 hanggang 16? Ipinapaunawa sa atin yung tinatawag pong divine justice will deal with sin. Sabi nga po ay ang banal na paghatol ay tumutukoy sa kasalanan. Alin po yung kasalanan binabanggit diyan? Yung hindi pagsunod. Di po ba? Kaya ngayon, tingnan natin. Sino nga ba ang mga Hintil at ang mga Hudyo? Una, ang mga Hintil, ito ay tumutukoy sa mga taong wala pang malalim na relasyon sa Diyos. Iyan po, ayon po doon sa ating binasa, ang mga Hintil, sila po ay tumutukoy doon sa mga tao pang walang malalim na relasyon sa Diyos. Sa madali sabi po, kilala nila, kaya lang hindi po malalim yung kanilang relasyon sa Diyos. Sabi diyan, ito ay tumutukoy sa mga tao hindi kabilang sa bayang pinili ng Diyos. Diba? Hindi mga Israelita. Alam po naman natin, alin ba yung mga Israelita? Sila po ay, iyan po yung mahal ng Diyos.
Ito po ay mga non-Jewish people. Di po ba? Iyan po yung mga hintil. At ang mga hintil ay walang kautusan ni Moises. Ayon po doon sa binasa natin. Sila ay nagkakasala at sila ay paparusahan, hindi batay sa kautusan. Dahil hindi pa nga po nila alam yung kautusan, sabi yung hatol po sa kanila, hindi daw po base sa kautusan yan. Ang paghatol ng Diyos sa mga hintil ay base sa mga sumusunod. Tingnan po natin kung ano po yung paghatol ng Diyos doon sa mga hintil. Una, meron tinatawag na light of nature. Ito yung liwanag ng kalikasan. Iyan po. Sa madalit sabi, ano ba yan? Sabi ko nga, ito yung mga tao na kahit sila yung mga hintil, hindi po nila pinuputol ang puno. Diba? Hindi po sila nagkakalat ng basura. Diba? Ganun po sila. Bagaman sila yung mga hintil, pero ganun po sila. Hindi sila, kaya nga, di ba, sa panahon natin ngayon, kaya nga, hindi po nila sinisira, alam nila yung kalikasan, hindi po nila sinisira ang kalikasan. May paggalang po sila sa kalikasan, may pagkaunawa sa lumikha ng kalikasan at iginagalang ito. Di ba, minsan nga, may nakikita tayo mga ganun eh. Di ba, pag tiningnan mo, hindi naman mananampalataya, pero yung paggalang nila sa kalikasan, ganun na lang. Di ba? Pag nakita mo sila, yung alam nila na kahit hindi naman sila, ano ba ang tawag ng iba, hindi naman dumadalo ng mga gawain, pero yung kanilang pamumuhay, alam nila yung kalikasan. Alam nilang igalang yung kalikasan natin. Pangalawa, ang paghatol sa kanila ay base po sa conscience, konsyensya, budhi. Ito yung inner being, kalikasan ng tao na may nalalaman tungkol sa mabuti at masama. Yan po sila. Bagaman hindi sila mananampalataya, pero may konsyensya sila sa paggawa nila ng masama. Ano yun? Nakokonsensya sila. Di po ba? Yun yung kahit naman sila hindi, anong tawag yan? Hindi nga malalim yung kanilang relasyon kay Lord, pero alam nila yon. At yung pangatlo, yung paghatol po sa kanila ay base sa law writer on the heart. Ito yung basic rules of life. Ito yung ano ba yun, yung golden rule na tinatawag. Yung, ano ba yung golden rule sa Bible? Yung huwag mong gawin sa kapwa mo, yung ayaw nilang gawin sa'yo. Di po ba? Sa panahon ngayon, marami pa rin mga tao at hindi lang noon, maging ngayon, talagang makikita natin, tayo po, salamat kay Lord at nakilala natin ang Panginoon, tinanggap natin siya sa ating buhay, at tayo po, yung ating pamumuhay, ay masasabi po natin na tayo lumalakad ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. At doon po sa mga talatang 14 hanggang 15, ang sabi diyan, ang mga hintil ay hindi saklaw ng kautusan ni Moises. Ayon po doon sa ating binasa kanina, ang panuntunan nila ay ayon sa likas na pag-iisip. Yun po ang sinasabi diyan. Ang kaparusahan ay batay sa sinasabi ng kanilang konsyensya. Ang mga hintil ay hahatulan ayon sa pagkakilala nila sa lumikha. Kaya nga pag binalikan nating basahin yung Roma 1:18-20, yun po yung kalagayan nila. Kaya bagaman ano ba ang tawag doon, hindi nila alam yung gawa pa rin sila ng gawa ng kasalanan, pero ang sabi nga, yung pagmamahal naman ng Panginoon ay lagi pong naandiyan. Ngayon pag-usapan naman natin, ano naman yung mga Hudyo. Ang mga Hudyo, sabi diyan, ay may kautusan ni Moises. Kung sinabi kanina, yung mga hintil ay walang kautusan ni Moises, ito naman mga Hudyo, sabi diyan, ay may kautusan ni Moises. Sila ay nagkakasala at hahatulan batay sa kautusan. Kung kanina, yung mga hintil, sila ay paparusahan, hindi base sa... Dito naman, yung mga Hudyo, ganun sila. Kilala na nila ang Panginoon. Ang kautusan ng Diyos ay hindi ibinigay ng Diyos para sa konsiderasyon, hindi daw po para sa curiosity, at hindi para sa contemplation. Ito ay ibinigay ng Diyos for complete and perfect obedience. Iyon po, ang sabi diyan, ito ay ibinigay ng Diyos for complete and perfect obedience. Sabi diyan, reading the law, preaching the law, hearing the law. Sabi nga dito, will not justify man before God. Alam niyo kung bakit? Siyempre, ang nais ng Diyos talaga yung pagsunod Di po ba? Yung po, kung titingnan natin sa Bible yun, yung pagsunod. Siyempre, sa totoo lang
narinig na ang Word of God eh. Kaya lang, hindi pa rin nakakasunod. Pero tingnan po natin, meron po ditong talata ang Bible na nais kong basahin sa Luke 16, verse 15. Basahin ko lang po ha. Tingnan po natin sandali kung ano po ang nakalagay. Dito po sa Lucas, kabanata po 16, dito po sa mga talata pong 15. Luke 16, verse 15. Kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Yun po, kaya nga ang paalaala dyan, ang reminder ng Panginoon, ay yung pagsunod ang mahalaga. Sa buhay lalo natin po ngayong sumusunod sa atin. At hindi lang po yan. Tingnan pa rin po natin dito sa Matthew 23. Meron pa rin pong binanggit dito ha, kung ano po ang nasa saad dito sa Matthew 23. At tingnan naman po natin yung verse, ano po ito, 27 po hanggang 28. Tingnan po nyo kung ano nakalagay dito. Matthew 23, 27 po hanggang 28. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, mapagpakunwari. Ang katulad ninyo yung mga libing ang pinaputi. Magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tao'y mabubuti. Ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kaya, tingnan po niyo ha, sinasabi dyan, ang gusto talaga ng Panginoon ay yung pagsunod natin. Sabi dito, perfect inward obedience, perfect outward obedience, iyan po yung honor God. Iyan po ang magbibigay ng karangalan sa Panginoon. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, yun po, ang masasabi natin sa panahon natin ngayon, yun na, yung ating pagkapala kay Lord na, di ba minsan sinasabi nga ng mga tao na, ang hirap naman sumunod, pero salamat po sa grasya ng Panginoon. At tingnan pa po natin dito, kaya nga po, ano sabi sa Galatia 4, verse 21, sabihin nga ninyo sa akin, kayo nagnanais mapa sa ilalim ng kautusan, hindi ba ninyo naririnig ang sinasabi sa kautusan? Yan ang sabi dito. Parang yung tanong na sabihin nga ninyo sa akin, kayong nagnanais mapa sa ilalim ng kautusan, hindi ba ninyo naririnig ang sinasabi ng kautusan? Ibig sabihin, no, abay, naririnig na talaga yan. Wala na sa panahon ngayon, walang taong hindi naririnig yung mabuting balita ng Panginoon. At sa Galatia 3, verse 10, ano po ang binanggit dito? Ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan na nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ng hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Tingnan po niyo ang sabi diyan, sumpain ang lahat ng hindi sumusunod sa sinasabi sa kasulatan. Kaya pinapaalaala sa atin ang Panginoon. Ano po yung note diyan? Sa Matthew 5 verse 20, ang pagsunod dapat, sabi diyan, ay hindi pagpapaimbabaw. Ang pagsunod, ito po ay nanggagaling sa ating puso. Both Jew and Gentiles shall be judged. Sabi dito, tandaan natin ha, sabi po doon sa ating binasa, yung mga hintil at yung mga Hudyo ay pareho silang hahatulan. Ang matuwid na hatol ng Diyos para sa mga Hudyo at mga hintil. Kaya nga po hindi humihinto ang ating Panginoon. Tatlong bagay po na lagi po nating alalahanin. Una, there is common law. Sabi diyan, meron pong utos kung paanong may utos sa mga Hudyo, sa mga Grego, meron din pong utos yan. Pangalawa, there is a common judge. Sabi diyan ay merong hahatol. Diba? May hahatol. At yung pangatlo, there is a day of judgment. At meron pong oras ng paghusga. Kaya nga po ang sabi, dahil matuwid ang hatol ng Diyos, una, mahahayag ang lihim ng mga tao. Nakikita ng Diyos ang nilalaman ng puso at isipan natin. Hahatulan ang mga tao hanggang sa kaloob-looban ng kanyang puso at isipan. Po, ang sabi po ng ating Panginoon, hahatulan. Ulitin ko po ito ha. Sabi dito, hahatulan ang mga tao hanggang sa kaloob-looban ng
kanyang puso at isipan. Kaya yun po ang sabi diyan. Pangalawa, ang mga tao'y hahatulan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya salamat sa ating Panginoon at naandyan po lagi yung kanyang mga salita. Dito po sa John 5, basahin ko lang po sa atin to ha, sa sulat po ni San Juan, Kabanata pong 5, talata pong 22. Basahin ko po sa atin ang sinasabi po ng salita ng ating Panginoon dito na napakaganda na isang ipakita sa atin ni Lord. Sa John 5 verse 22. Yan, ganito naman po ang nasasaad sa John 5 verse 22. Yan, hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Yun po, talagang yung sinasabi ng Word of God, ibinigay na daw po sa anak. At yan ay walang iba, kundi sa ating Panginoong Kristo. Saan pa po yan? Doon pa rin po sa Acts 17, verse 21, at doon po sa Revelation 1, 17 hanggang 18. Pangatlo po, ang hatol ng Diyos ay naaayon sa mabuting balita. Di po ba? Kaya dapat talaga ang mabuting balita ay pinapakinggan. Ang hatol ng Diyos, sabi diyan ay naaayon po ito sa mabuting balita. At dito nga po sa Mark 16, basahin ko po yung mga talata pong 15 po, na ganito po ang nakalagay. Mark 16, verse 15. Bakit nga ba ganon? Sa Mark 16:15. Sabi diyan, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita sa iba't ibang wika. Iyan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga po, ano ho yung ating question dito? Ang question po natin ay, handa na ba tayo sa paghatol ng Diyos, mga kapatid? Kung kinikilala natin si Jesus bilang tagapagligtas, ang ating kasalanan ay nahatulan na sa krus. Diba? Dahil sabi dito, kung kinikilala natin si Jesus bilang tagapagligtas, ang ating mga kasalanan ay nahatulan na sa krus. Yun po, yung pagkakapako ng ating Panginoong Hesus sa krus. Yun na po. Ang sabi diyan, nahatulan na po yung ating mga kasalanan. At yan naman po, may mga scripture naman po yan. Yan po sa John 5:24 at doon po sa Romans 8, verse 1. Nakatulad na nabanggit ko kanina, ang sabi diyan ay hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo. At sa practical Christian life natin, makakaupo na ba tayo sa judgment seat kung saan hahatulan ang ating mga gawa? Mga kapatid, yan po ay pwede nating itanong sa ating sarili. Sabi nga po ay makakaupo na ba tayo sa judgment seat kung saan hahatulan ang ating mga gawa? Tandaan natin mga kapatid, sabi nga dito, tanungin natin ang ating sarili sa mga oras nito. Unang-una, do I judge myself or others? Sabi nga, baka nahuhusgahan ko ba yung aking sarili o nahuhusgahan ko yung aking kapwa? Pangalawa po natin pwedeng itanong sa ating sarili ay, am I grateful for God's goodness? Ang sabi diyan, ako ba'y mapagpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko? Alam niyo po, yun ang dapat mailagay talaga sa puso ng mananampalataya, yung laging mapagpasalamat sa kabila ng mga nangyayari sa buhay natin. Diba? At yan naman po ay marami tayong nakikita dyan. Diba? Yung nagdaang bagyo, diba? Tingnan po ninyo yung mga taong kahit sa kabila ng sila po anong tawag doon, nasa bahana, pero picturean mo sila, nakangiti pa rin sila. Diba? Yung makikita mo talaga yung mapagpasalamat nila kay Lord. Ano yung pangatlo? Is my faith prove my works? Yung bang pananampalataya ko, ay nakikita ba yan sa aking mga gawa? At yan po ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya nga, ang sabi dito, pinapakita ho na hindi lang yung nababasa yung Word of God, yung pagsunod. Pang-apat po, ano ang sabi diyan? Am I hiding behind religion? Sabi diyan, baka naman ako'y nagtatago na doon sa aking kinapapaloobang relihiyon. Hindi ho dapat ganon. Ibig sabihin nun yan,
tayong mga mananampalataya, nakikita po sa atin yung ating buhay. At ang panghuli, ang sabi diyan, do I practice what I profess? Ang sabi diyan ay naisasabuhay ko ba yung aking sinasabi? Naku mga kapatid, sa panahon natin ngayon, iyon po yung mga taong, ito po yung, ulitin ko po yung 5 bagay na pwede po nating itanong sa ating sarili. Do I judge myself or others? Pangalawa, am I grateful for God's goodness? Pangatlo, is my faith proved by works? Pang-apat, am I hiding behind religion? At ang panglima, do I practice what I profess? Kaya mga kapatid, tandaan natin, ang hatol ng Diyos ay matuwid. Ayon po doon sa binasa natin kanina, yung kalagayan natin ngayon, sa panahon natin ngayon, ang hatol po ng Diyos ay nababase saan? Hatol na matuwid ng Panginoon. Kaya mga kapatid, salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito, na nawa po doon sa ating pinag-aralan sa gabing ito, nawa po ay lubos po nating maunawaan pa yung mga karagdagang pinapaabot sa atin ng Panginoon na sa pamumuhay natin ngayon. Salamat po sa grasya ng Diyos at matuwid po ang hatol ng Diyos. Kaya nga hanggang ngayon, hindi po humihinto ang mga ginagamit ni Lord para ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Thank you, Lord. Dakila po namin, Diyos. Salamat po. At alam namin, Lord, na ang inyong pagmamahal ay lagi po naming nadarama araw-araw. At ang inyong pangako sa amin, nais po ninyo na matanggap namin ang isang buhay na ganap at kasiya-siya. At ito po ay buhay na nakaugnay sa inyo. Salamat po, nawa Panginoon, sa mga sandaling ito, yung aming mga napakinggang salita ay nagdagdag pa para makapumuhay po kami ng naayon po sa inyong kalooban. Muli po, Lord, lahat ng parangal, lahat po ng papuri ay ibinabalik ko po sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you, Lord. God bless po. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.